Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Kumusta mga Lodi, may bago tayong nobela, sana magustuhan nyo ang kwentong ito. Ito ay kwento ng isang kabataang lalaki. Simulan natin ang kwento. Kabanata 71 hanggang Kabanata 80. Kabanata 71. Mayroon ka bang naramdaman, biyaya? Tumingin ang matandang monghe kay Yehan at nagtanong. Nang marinig ito, lumingon si Yehan, nakakunot ang noo at sinabi, "Matandang monghe, ano ba ang bagay na iyon? Ang nakakatakot nito. Ito ay hindi mula sa kapangyarihan ng tao." Say ng matandang monghe, ngunit ang kapangyarihan sa katawan ng biyaya ay eksaktong nemesis ng bagay na ito, kaya't si Chingcheng ay sumusunod sa iyo, kaya't ako'y nakakalma. Matandang monghe, nagbibiro ka ba? Tumawa si Yehan. Ang bagay sa katawan ng batang ito ay napakatakot, pinapakuha mo siya sa akin, sa tingin ko'y sinusubukan mo akong patayin. Bukod dito, wala akong kaugnayan sa iyo, bakit ko dapat ipagkatiwala sa iyo ang aking sarili? Hindi. Umiling ang matandang monghe at sinabi, "Biyaya, hindi mo ba napapansin na ang kapangyarihan sa iyong katawan ay naiiba sa iba? Ang iyong pinagtutulungan ay hindi internal strength, kundi ang spiritual energy na pinapangarap ng mga mandirigma. Ang esensya nito ay pinagsama-sama, naglakbay ang matandang monghe sa buong mundo sa loob ng daang taon, at tanging sa iyo lang siya nakakita ng ganitong kakaibang bagay. Spiritual energy." Naguluhan si Yehan. Mula sa bibig ni Zhao Hengtian, nalaman ni Yehan na ang mga mandirigma ay nag-aalaga ng internal energy mula sa Qi Sensing Realm, at ang susunod na yugto ay ang Yuan Cultivation Realm. Patuloy pa rin silang nag-aalaga ng internal strength. Ang mga masters na nakabukas ng Rendu Second Vein, sila ay nagpa-practice ng tunay na Qi, ngunit ano ang pag-aari ng aura na ito? Talagang hindi alam ni Yehan. Malalaman mo rin sa kalaunan. Tumingin ang matandang monghe kay Yehan at sinabi, "Ang kapangyarihan sa katawan ng biyaya ay nagmumula sa asensya ng kalikasan, na siyang nemesis ng kapangyarihan sa katawan ni Chingcheng. Hanggat nagbibigay ka ng kaunting kapangyarihan sa iyong katawan kapag siya ay nagkasakit, magiging ligtas siya, at kung ang biyaya ay handang sumang-ayon, nais kong bigyan ka ng isang mahusay na kapalaran. Matandang monghe, bakit hindi mo nalang gawin ang mga bagay na ito?" Nagulat si Yehan. Hindi dahil ayaw ng matandang monghe, kundi dahil sa wala na akong kapangyarihan. Sa mga nakaraang taon, pinigilan ko ang kapangyarihan sa aking katawan para kay Chingcheng, at ubos na ang tunay na enerhiya ng matandang monghe. Natatakot akong sa loob ng ilang araw, ito na ang aking wakas. Matapos sabihin iyon, ang matandang monghe ay nagtipon ng mga kamay at tahimik na nagdasal ng isang sutra. Nang marinig ito, nagkaroon si Yehan ng paggalang para sa matandang monghe, at pagkatapos ay sinabi, "Gusto kong alagaan ang maliit na baldado na ito, at maayos ko siyang maaligan para sa iyo." Nang marinig ito, ngumiti ang matandang monghe ng bahagya, na nagpapakita ng ngiti ng ginhawa, "Lubos akong nagpapasalamat sa biyaya, kaya't makakapagpahinga ako ng mapayapa." Matapos sabihin iyon, ang rosaryo ng Budismo sa kamay ng matandang monghe ay automatikong bumasag, at pagkatapos ay nakita niyang hinawakan ito at inihagis mula sa hangin. Naramdaman ni Yehan na ang kanyang katawan ay sinipsip ng isang makapangyarihang puwersa, at umupo siya sa harap ng matandang monghe, hindi makapagpigil. "Matanda, ano ang ginagawa mo?" Nagulat si Yehan. Patuloy na nakangiti ang matandang monghe at inilagay ang kanyang mga kamay sa dibdib ni Yehan, isang alon ng kapangyarihan ang agad na pumasok sa katawan ni Yehan na parang bagyong dumaan, "Biyaya, kung sakaling makatagpo ka ng iyong matandang kaibigan sa hinaharap, pakisabi sa kanya na si Sheng Wusai ay hindi nabigo sa ipinagkatiwala mo." Matapos sabihin iyon, pumikit ng mapayapa ang matandang monghe, at ang kapangyarihan sa kanyang katawan ay patuloy na dumadaloy patungo sa katawan ni Yehan. "Master, bakit mo ako pinapahirapan?" Naramdaman ni Yehan ang sakit sa kanyang puso. Ang matandang monghe sa harap niya ay walang kaugnayan sa kanya, ngunit para sa isang pangako, ipinasa niya ang kanyang natitirang kapangyarihan sa kanya habang papalapit na ang kanyang oras. Ngunit hindi niya ito maibalik, dahil naramdaman ni Yehan na ang buhay ng matandang monghe ay unti-unting nauubos, kaya't wala siyang magagawa kundi mapanood ito. Habang patuloy na ipinapasa ng matandang monghe ang kapangyarihan sa katawan ni Yehan ay mabilis na lumalaki pagkatapos na isama ang mga panlabas na puwersa. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang kanyang lakas ay umabot sa mid-stage Qi sensation, at ang pagbabagong ito ay hindi tumigil.
Sa mga sandaling iyon, umabot din ang tunog ng kampana ng Budismo, isa-isa, kabuuang siyam na tunog, umabot sa buong tuktok ng bundok, at nang bumagsak ang siyam na tunog, nagkaroon ng masamang pakiramdam ang mga tao sa Temple of the Reclining Buddha, at pagkatapos ay nakita nilang ang mga monghe ay isa-isa na lumuhod, nakaluhod sa isang tiyak na direksyon na nakaharap sa likod na bakuran ng Temple of the Reclining Buddha. Sa Temple of the Reclining Buddha, pumanaw ang marangal na master. Sa likod ng Temple of the Reclining Buddha, sa harap ng bahay na may bubong na gawa sa dayami, tiningnan ni Yehan ang walang buhay na matandang monghe na may lungkot sa kanyang mga mata. Bagaman nais ng matandang monghe na alagaan ang maliit na baldado bago siya ipasa ang mga pagsasanay sa kanya, masyadong mabigat ang ganitong regalo. Naramdaman ni Yehan na parang siya ay nalunod sa ilalim ng bigat ng responsibilidad. Master, umalis na tayo? Huwag mag-alala, aalagaan ko siya ng mabuti. Nagbow si Yehan sa matandang monghe, pagkatapos ay tumayo at huminga ng malalim, lumapit at kinuha ang batang monghe na mukhang nalilito. Anong nangyari sa matandang monghe? Tumangala ang maliit na monghe at tiningnan si Yehan na parang nalilito. Ang boses na tila bata pa ay malinaw na may kaunting takot. Nang marinig ito, nagpawis si Yehan. Hindi niya akalain na ang maliit na monghe ay isang batang babae at hindi isang batang lalaki. Natutulog ang matandang monghe, Terena, huwag buluhin ang tulog ng matandang monghe, okay. Malumanay na sinabi ni Yehan. Nang marinig ito, tumango siya at sinabi, natutulog ang matandang monghe, ayos lang, hindi pa siya natutulog ng matagal, sa pamamagitan ng paraan, kuya, sinabi ng matandang monghe dati na kung may darating na kukuha sa akin, ang taong iyon ay magiging aking ama, kuya, ikaw ba ang aking ama? Tumingin si Yehan, nahulog ang kanyang panga, umiling at sinabi, hindi pa kasal si kuya, paano siya magiging iyong ama? Ngayon, sumama ka sa akin, dadalhin kita upang hanapin ang iyong ama, okay? Okay. Dalawang tao, isa matanda at isa bata, lumabas mula sa likod na bakuran. Sa mga sandaling ito, ang buong Temple of the Reclining Buddha ay nasa kalagayan ng pagdadalamati. Ang tunog ng mga monghe na nagdarasal ng mga sutra ay nagdaragdag sa lungkot, at ang mga mananampalataya na dumating dito ay umupo ng nakaupo, tahimik na pinapadala ang master. Kabanata 72. Ngunit sa sandaling nais ni Yehan na harapin ang anim na mamamatay tao, kailangan munang lutisin ang mga nakatagong sniper. Bagaman hindi natatakot si Yehan sa mga nakatagong sniper, tiyak na delikado ito para kay Kunsang. Naisip ito, gumawa ng senadorya si Yehan kay Kunsang na hindi kalayuan, at agad na tumawid sa gubat. Nang makita ni Yehan na umalis, nagpakita ng ngiting may pagnanasa si Kunsang, at mahigpit na hinawakan ang tangdaw sa kanyang kanang kamay, na nagmadaling lumapit sa nakatagong mga posisyon ng anim na mamamatay tao. Ang pagpatay sa gubat ay kanyang espesyalidad. Nagawa na niya ito sa magulong lugar ng Golden Triangle noon. Sa gubat, nakarating na si Yehan sa ilalim ng isang malaking puno. Agad, tumalon ang kanyang katawan, at ang buong katawan ay lumapag sa isang sanga ng puno na 2 metro mula sa lupa, na parang ibon. Pagkatapos, patuloy siyang umakyat ng 2 o 3 metro, at umabot sa tuktok ng puno. Mula sa kanyang posisyon, malinaw niyang nakikita ang lahat sa loob ng 200 metro sa paligid niya. Sa mga sandaling ito, ang anim na mamamatay tao ay nakatago sa bawat sulok, hindi kumikilos, parang nakisama sa paligid na kapaligiran. Mahirap para sa mga ordinaryong tao na makita sila kahit na dumaan sila, subalit hindi ito napansin ni Yehan, ngunit alam niya na si Kunsang ay malapit na sa mga mamamatay tao, ngunit napakalalim ng kanyang pagtatago kaya't hindi siya napansin ni Yehan. Ngunit hindi ito ang pangunahing punto. Nais ni Yehan na mahanap ang sniper. Basta't maalis ito, ang anim na mamamatay tao ay magiging karne sa chopping board, handang paslangin. Sa mga sandaling iyon, tumingin si Yehan sa isang nakabukol na lupa. Sa posisyong iyon, ang lupa ay natatakpan ng mga tuyong dahon, at ang mamamatay tao ay tiyak na natakpan ang kanyang sarili sa ilalim ng mga patay na dahon. Kung hindi dahil sa kanyang muzzle na nakalabas, mahirap na makita ito ni Yehan. Nang makita ito, tumawa si Yehan, tumalon mula sa malaking puno, at nagtungo sa nakatagong posisyon ng sniper. Sa mga sandaling iyon, si Kunsang ay nakalapit na rin sa nakatagong lugar ng anim na mamamatay tao, at ang tang knife sa kanyang kamay ay parang isang panggugulpi na kutsilyo sa mga kamay ng isang butcher, humarap sa isang mamamatay tao, niretrat ang kaaway ng napakalakas, at kung paano siya mabilis na inabot ang leeg ng mamamatay tao. Ang buong proseso ay walang tunog, at ang iba pang 5 mamamatay tao ay hindi alam na ang isa sa kanilang mga kasama ay namatay. Ngunit sa sandaling patuloy na pumatay si Kunsang ng pangalawang tao, isang putok ang umabot.
Ang tunog na ito ay nagwasak sa kapayapaan ng gubat, at ang natitirang mga mamamatay tao ay agad na nakatutok sa posisyon ni Kunsang, ngunit napakabilis ng reaksyon ni Kunsang. Halos naiwasan niya ang mga bala ng mga mamamatay tao matapos ang isang roll. Putang ina, ang baril ay may masyadong kaunting banta sa kanya. Lumapit ka at patayin siya. Nang makita na naiwasan ni Kunsang ang mga bala, isang mamamatay tao ang nagmura sa kanyang sarili, at ang natitirang apat na mamamatay tao ay agad na naglabas ng mga kutsilyo na nakatali sa kanilang mga hita at tumakbo patungo sa posisyon ni Kunsang. Nang makita ang apat na mamamatay tao na tumatakbo patungo sa kanya, ngumisi si Kunsang at sa halip na umatras, itinaas niya ang kanyang tangdaw at sumugod. Isang laban na isa laban sa apat ang agad na umusbong sa gubat. Sa kabilang dako, nakarating na si Yehan sa nakatagong posisyon ng sniper sa mga sandaling ito, direkta sa likod niya, tinitingnan ng sniper na ganap na natakpan ang kanyang sarili sa ilalim ng isang bundok ng tuyong sanga at dahon. Si Yehan ay nagkaroon ng pagnanais na sunugin siya, ngunit ang sniper ay napakabantay. Patuloy siyang nag-aabang kay Kunsang at biglang naramdaman ang panganib na papalapit. Nagpasabog siya ng isang putok sa likod niya. Ang putok na ito ay tumama sa isang malaking puno sa tabi ni Yehan, at pagkatapos ay lumipad siya at sinipa ang katawan ni Yehan. Tumawa si Yehan, ang sniper ay mas malakas kaysa sa nakaraang pagkakataon, ngunit hindi pa rin sapat para sa kanya. Nang ang sniper ay sumipa, ang katawan ni Yehan ay bahagyang umikot, na nagresulta sa sipa na tumama sa isang puno na kasing laki ng isang bowl, at may malakas na tunog na umabot, ang puno ay nabuwal. Magandang lakas, ngunit kung gusto mong patayin ako, hindi mo ito magagawa. Ngumiti si Yehan ng malamig, at hinarap ang sniper. Ding! Off! Kabanata 73. Nang makabangga siya sa Yehan, ang leader ng mga ninja ay agad na naitapon, tumama sa isang malaking puno ng malakas, at samuka ng dugo. Kung nais mong patayin ako, dito sa gubat na ito ay magiging libingan ng iyong mga buto. Sa pagkuha ng pagkakataon at nakikita ang leader ng ninja na malubhang nasugatan, tiyak na hindi palalampasan ni Yehan ang magandang pagkakataong ito, ngunit sa mga sandaling iyon, ang lahat ng mga ninja na nakikipaglaban kay Kunsang ay sabay-sabay na umataking sa kanya. Tenoko-kun, magmadali ka, masyadong malakas ang taong ito. Matapos sabihin ito, si Yehan ay napapaligiran na ng mga ninja, at maraming mahahabang kutsilyo ang tumama sa kanyang katawan, na nagdudulot ng anino ng mga espada sa harap ni Yehan. Umalis! Sigaw ni Yehan, at ang Dragon Scale Dagger ay sumilong na parang isang dragon na hinahampas ang buntot. Sa pamamagitan ng kutsilyong ito, ginamit ni Yehan ang lahat ng kanyang lakas, at ang napakalakas na puwersa ay sumabog, at ang mga ninja na humaharang kay Yehan ay lahat ay pinaslang, nagiging masugid ang eksena. Ngunit pagkaraan lang ng pag-aayos sa mga ninja, nakita ni Yehan na ang ninja na nagngangalang Tenoko-kun ay biglang sumisid sa lupa at nawala. Nang makita ito, agad na binuksan ni Yehan ang kanyang yin at yang eyes upang tingnan ang ilalim ng lupa, at sa lalong madaling panahon ay nakita niyang naglalakad si Tenoko-kun sa ilalim ng lupa. Nakatipid ako ng hukay para sa iyo. Itinaas ni Yehan ang isang samurai sword mula sa lupa, itinuturo ito sa lupa sa harapan niya, at nagpasabog. Sa ilalim ng pananaw ni Yehan, ang mahahabang espada na kanyang pinaputok ay nahuhulog sa lupa, at sa puntong ito, naipasok na ito sa katawan ni Tenoko-kun, na direktang nakakabit sa lupa. Matapos talunin ang grupong ito ng mga ninja ng Hapon, si Kunsang ay lumapit kay Yehan na hingal. Nakipaglaban siya sa ilang mga ninja ng Hapon at labis na pinahirapan, isa-isang nagpatuloy. Ang kanyang lakas sa pakikidigma ay hindi nahuhuli sa sinuman sa mga ninja, ngunit ang pagsasama-sama ng ilang mga ninja ay medyo lampas sa kanyang kakayahan. Kapatid Yehan, ang galing mo. May 8 ninja sa kabuuan. Wala akong napatay sa kanila. Lahat sila ay pinaslang mo. Talagang hindi ko alam kung paano ka nagkaroon ng ganitong galing. Sabi ni Kunsang kay Yehan na may kaunting inggit. Umiling si Yehan at nagsay. Sa totoo lang, ayaw niyang pumatay ng tao, ngunit may mga tao na nais na pilitin siya. Sa katunayan, sa laban na ito, alam ni Yehan sa kanyang puso na siya ay swerte na nakaligtas. Ipinasa ng monghe ang kanyang mga kasanayan sa kanya, at ang kanyang lakas ay biglang umabot sa rurok ng chi sensation. Ngayon, nakaharap sa grupong ito ng mga ninja ng Hapon, siya ang bumagsak ngayon. Natatakot akong hindi titigilan ng mga Hapon ito. Tumingin si Kunsang sa mga bangkay sa paligid at nagkunot ng noo. Kalimutan mo na, isang hakbang na lang. Sana, dito na lang sila tumigil at walang sino man ang lalabag sa ilog. Nang sabihin ito, alam ni Yehan sa kanyang puso na hindi sila basta-basta titigil at tiyak na tatanggapin ang hidwaan na ito. Si Meter, Hapon, mayroon na siyang 2 malalakas na kaaway.
Nang lumabas mula sa gubat, nakita ni Yehan na sina Li Shan at Xu Fei ay nakatayo sa tabi ng Humvee na nagbabantay. Ang mga putok mula sa gubat kanina ay nagdulot sa kanila ng pag-alala, ngunit nang makita sina Yehan at Kunsang na bumalik ng ligtas, sumigaw ang dalawa kay Zhou Yuner na nakatago sa sasakyan, at pagkatapos ay bumabas sila. Nang makita ni Yehan na bumalik, hindi pinansin ni Zhou Yuner ang dugo sa kanyang katawan, tumakbo siya at niyakap siya ng mahigpit, ang kanyang mga mata ay namumula, natatakot na hindi na siya babalik dahil siya ay nahulog na sa pagmamahal para sa maliit na lalaking ito. Okay, ayos lang ako. Tingnan mo, wala akong nasaktan. Ligtas na ligtas para sa anumang bagay sa gabi. Pinatpat ni Yehan si Zhou Yuner sa balikat, at pagkatapos ay tiningnan siya na may ngiti. Putang ina, sino ang gustong gawin iyon sa iyo sa gabi? Sinampal ni Zhou Yuner ang dibdib ni Yehan gamit ang kanyang jade na kamay, at pagkatapos ay pinunasan ang kanyang mga mata. Sa mga sandaling iyon, lumapit si Young Master Tang at nagtanong na may ngiti, Hanzi, alam kong magaling ka. Nag-away ka na, at nais mo pang makipaglaban sa isa pa sa gabi. Pero ano ang nangyari sa gubat kanina, ang mga putok ay narinig. Diyos ko, ang puso ko ay tumitibok. Itinaas ni Yehan ang kanyang daliri sa kanya at sinabi, masyado kang duwag, naranasan mo na ito sa Shanghai City, ano ang kinatatakutan mo? Nakilala mo lang ang ilang maliliit na magnanakaw, at ngayon ay ayos ka na. Nang marinig ang sinabi ni Yehan, hindi na nagpatuloy si Young Master Tang sa mga tanong, ngunit alam ng lahat na ang sitwasyon sa gubat kanina ay hindi dulot ng ilang maliliit na magnanakaw. Kapatid Yehan, gusto kong yakapin. Lumabas si Xiao Qingcheng mula sa likod ni Zhou Yuner na may nakabalding ulo, pagkatapos ay sumiksik siya sa gitna ng dalawa at inabot ang kanyang mga kamay kay Yehan. Nakita ito ni Yehan at kinuha ang kanyang damit na nagpapakita ng perpektong balat ng tansong kulay, at pagkatapos ay niyakap si Xiao Qingcheng, natatakot na ang amoy ng dugo sa kanyang katawan ay masakal ang batang ito. Pinindot ni Yehan ang kanyang maliit na mukha at nagtanong na may ngiti, sabihin mo sa kuya, natakot ka ba kanina? Hindi natatakot, alam kong kayang protektahan ako ni Kuya Yehan. Sa paligid ni Kuya Yehan, walang makakasakit kay Qingcheng. Sinabi ni Xiao Qingcheng ng seryoso. Nang marinig ito, maingat na hinaplos ni Yehan ang kanyang nakabalding ulo, kung ito man ay dahil sa kanyang pagsang-ayon sa matandang monghe o iba pang mga bagay, hindi niya papayagang may sinuman na makasakit sa kanya sa hinaharap dahil tinawag siya nitong kuya, at siya ang tanging pag-asa sa hinaharap. Ngunit kuya, masyadong malakas ang iyong pagnanais na pumatay. Kanina, tiyak na nakapatay ka ng 8 o 9 na tao. Sinabi ng matandang monghe na lahat ng nilalang ay nagdurusa. Madaling pumatay ng tao ngunit mahirap silang iligtas. Ang pagligtas sa isang buhay ay mas mabuti kaysa sa pagtatayo ng 7 palapag na stupa. Ang pagpatay sa isang tao ay mahuhulog sa impyerno ng Avicii. Ayokong mapunta si Kuya Yehan sa Abbey Hell, sinabi ng matandang monghe na madilim at nakakatakot. Nang sabihin ito, ibinaba ni Xiao Qingcheng ang kanyang ulo sa mga bisig ni Yehan at mahigpit na niyakap ang kanyang leeg. Nang marinig ito, halos mahulog si Young Master Tang sa lupa sa takot. Sa loob ng wala pang kalahating oras kanina, pinaslang ni Yehan ang 8 o 9 na tao. Talagang mahirap para sa kanya na isipin ang kanyang kaibigan na Yehan bilang isang mamamatay tao. Si Li Shan at Xu Fei ay nagbigay ng malalim na sulyap kay Yehan, pagkatapos ay lumapit upang palitan ang gulong kasama si Kunsang. Sa mga sandaling ito, naramdaman ni Yehan ang bahagyang pagyanig mula sa kamay ni Zhou Yuner na humahawak sa kanya, at may isang bahagyang pagkakaputla sa kanyang magandang mukha. Malinaw na natakot din siya sa mga salita ni Xiao Qingcheng. May pagsisisi. Tumingin si Yehan sa kanya at nagsay, unti-unting binitiwan ang kanyang kamay. Hindi. Nang maramdaman ang mga kilos ni Yehan, tila nawalan si Zhou Yuner ng pinakamahalagang bagay. Ang kanyang mukha ay lumitaw na mas puti, agad niyang hinawakan ang kamay ni Yehan at mahigpit na hinawakan ito, pagkatapos ay tumingin sa mga mata ni Yehan at sinabi, wala akong pagsisisi, kahit na ikaw ay isang mamamatay tao, handa si Yuner na samahan kang malugmok sa Abbey Hell. Nang marinig ito, hindi nagsalita si Yehan, ngunit niyakap ang babae ng mahigpit, niyayakap siya at si Xiao Qingcheng, at pagkatapos ay sinabi ng dahan-dahan, huwag mag-alala, ang mga kamay ko ay para lamang sa sarili ko at sa minamahal ko upang pumatay. Kabanata 74. Nakasandal si Zhou Yuner sa balikat ni Yehan at bahagyang tumango. Matapos ang ilang sandali, sa tulong ng ilang tao kay Kunsang, napalitan na ng isang spare tire ang sasakyan, at pagkatapos ay lahat sila ay sumakay sa sasakyan at tumuloy patungo sa lungsod ng Tengchong. Halos madilim na nang makabalik sila sa villa kung saan sila naninirahan. Si Kunsang ay hindi nagtagal, umupo lamang siya sandali at umalis pagkatapos gamutin ang kanyang mga sugat.
Bukas ang araw ng pagbubukas ng Stone Gambling Festival, at bilang tagapagmana ng pamilya Kun, kailangan niyang maghanda. Pagkatapos ng hapunan, umakyat ang lahat upang magpahinga pagkatapos maglaro sa buong araw, ngunit naglaan ng oras si Joe Yuner upang bumili ng ilang damit para kay Yehan. Sa panahon ng pahinga, nais ni Yehan na matulog si Xiao Qingcheng kasama si Joe Yuner, ngunit ang batang ito ay naging masigla at ayaw tumanggap, at talagang gusto niyang matulog kay Yehan. Tinanggihan ni Yehan ang kanyang kahilingan, ngunit natutunan ng batang ito na umiyak at magreklamo, at tila parang gusto na niyang isabit ang sarili. Ngunit labis na nagdududa si Yehan na ang trick na ito ay itinuro sa kanya ng matabang si Young Master Tang. Wala nang ibang paraan, napilitan si Yehan na payagan ang batang ito na matulog kasama siya. Dahil dito, mukhang nagagalit si Joe Yuner. Nang dumating ang gabi, inilagay ni Yehan si Xiao Qingcheng upang matulog, naligo, at pagkatapos ay tumayo sa balkonahe na tinitingnan ang kalangitan ng gabi habang nag-iisip. Scimitar, Japanese ninja? Walang duda? Ang dalawang kaaway na ito ay napakalakas, isa ay ang killer organization, at ang isa ay ang paaralan ng ninja ng Hapon na may mahabang tradisyon. Ang pag-offend sa parehong ito, walang sino man ang hindi magkakaroon ng sakit ng ulo, kaya't mayroon ding sakit ng ulo si Yehan. Sa totoo lang, nais lamang niyang kumita ng pera ng ligtas at pag-aralan ang mga kasanayang medikal ng mabuti, at ayaw niyang mapabilang sa mga mapanganib na alitan. Ngunit anuman, ang mundo ay hindi tiyak, at pagkatapos niyang makuha ang yin at yang ice, nagpatuloy ang kanyang mga problema. Maaari bang talagang totoo ang kasabihang, ang isang dakilang misyon mula sa langit ay dapat munang labanan ang kanyang mga kalamnan at buto at masaktan ang kanyang katawan? Ngunit habang nag-iisip si Yehan tungkol sa mga bagay na ito, bumukas ang kanyang pinto. Bagaman hindi pinindot ni Yehan ang ilaw, batay sa tunog ng mga hakbang, alam niyang si Joe Yuner ang pumasok. Anong nangyari? Hindi ka ba makatulog? Inilabas ni Yehan ang kanyang sigarilyo, iniling ang kanyang ulo at tiningnan si Joe Yuner na nakayakap sa kanya mula sa likuran. Tumanggaw si Joe Yuner, isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ni Yehan at sinabi, "Medyo natatakot ako, pwede bang matulog ako sa iyo ngayong gabi?" Nang marinig ito, agad na uminit ang puso ni Yehan, at may natural na reaksyon sa isang bahagi ng kanyang katawan. "Pwede bang matulog ako sa iyo ngayong gabi?" Ang napaka-tempting na pangungusap na ito ay magpapasiklab ng dugo ng sinuman kapag narinig ito, lalo na kay Yehan, na bagong nakipaglaban sa isang malaking labanan noong araw at nangangailangan ng dalisay na paglabas. Malakas na reaksyon. Yuner, sigurado ka ba? Tumingin si Yehan kay Joe Yuner na may pag-asa. Nang marinig ang pangungusap na ito, nagbigay si Joe Yuner sa kanya ng isang blankong tingin at sinabi, "Huwag kang mag-isip ng masama, bastos ka, dumating lang ako para matulog ng isang gabi, at natulog si Xiao Qingcheng sa iyo, takot akong hindi mo siya maaalagaan ng maayos." Nang marinig ito, tiningnan ni Yehan si Joe Yuner na umiwas ng tingin habang nagsasalita. Lagi niyang naramdaman na ang sinasabi ng babaeng ito ay hindi totoo. "Sige, paano tayong tatlo matutulog? Baka masyadong masikip." Tanong ni Yehan na nahihiya. Paano pa ako matutulog? Siyempre, matutulog ako kay Xiao Qingcheng. Ikaw ang matutulog sa sahig. Sa palagay mo ba ay gusto mong mag-occupy ng dalawang beauties? Ang galing ng ideya mo. Matutulog si Xiao Qingcheng sa akin ngayong gabi, hindi ka pinapayagang matulog sa kanya. Matapos sabihin ito, tumingin si Joe Yuner kay Yehan, at pumasok sa silid. Ngumiti si Yehan ng mapait. Hindi siya pinapayagan na matulog kasama si Xiao Qingcheng, putahe, kaya't iyon ang dahilan kung bakit siya nandito. Ngunit naramdaman ni Yehan na masyadong makitid ang isip ng babaeng ito, ilang taon na ba si Xiao Qingcheng? Siyempre, ang mga babaeng nagmamahalan ay mas nagiging maingat. Hindi pa natutulog si Yehan kasama ang kanyang tunay na kasintahan, kaya't matutulog siya sa ibang babae muna, paano naman iyon? Sa makatuwid, hindi papayagan ni Joe Yuner na mangyari ang ganitong bagay. Kahit na si Xiao Qingcheng ay sobrang bata, may karapatan pa rin siyang magalit. Ang unang babae na matutulog kay Yehan, sa pananaw ni Joe Yuner, ay tanging siya lamang bilang tunay na kasintahan. Nang pumasok si Yehan sa silid, si Joe Yuner ay nakagawa na ng isang kama para sa kanya sa sahig, at pagkatapos ay natulog siya sa kama kasama si Xiao Qingcheng sa kanyang mga bisig, ang kanyang mga mata ay nakapikit, na tila mahimbing na natutulog. Nang tingnan ang mainit na katawan sa ilalim ng arko ng kumot, sinipsip ni Yehan ang kanyang mga labi at walang magawa kundi humiga na lang ng may galit. Kahit na ang kanyang pangalawang anak ay nakatayo pa rin, hindi siya nagpasya na umalis at nagpasya na magpahinga. Kahit na talagang nais niyang gawin ang ganitong bagay, hindi ito maginhawa dahil kay Xiao Qingcheng.
Naramdaman ni Yehan na nakatulog na siya, ang mga mata ni Joe Yuner ay kumikislap sa dilim, at pagkatapos ay nahulog siya sa isang ngiti sa kanyang mga labi. Isang gabi ang lumipas, at kinabukasan, nang mahimbing na natutulog si Yehan, bigla niyang naramdaman na hindi siya makakahinga ng maayos, na parang may humaharang sa kanyang ilong, at pagkatapos ay binuksan ni Yehan ang kanyang mga mata na punong-puno ng antok, at nakita niya ang isang maliit na nakabalding babae na nakadapa sa kanyang katawan, at ang maliit na kamay ay nakahawak sa kanyang ilong. Kuya Yehan, ang araw ay naglalakad na sa iyong puwit, at si Ate Yuner ay gising na, pero ikaw ay natutulog pa rin. Nang makita ang pagbukas ng mga mata ni Yehan, ngumiti si Xiao Qingcheng ng masaya. Kabanata 75. Pinatpat ni Yehan ang kanyang noo at pinindot ang mukha ni Xiao Qingcheng. Bigla, nakaramdam siya ng masama. Ang pagkakaroon ng ereksyon sa umaga ay normal, at hindi ito nakakahiyang para sa isang normal na lalaki tulad ni Yehan. Ngunit sa pagkakataong ito, si Xiao Qingcheng ay nakaupo sa kanyang tiyan, at sa isang maliit na paggalaw, maaari niyang mahawakan ang mga bagay na hindi dapat hawakan. Qingcheng? Nawawala ang telepono ng kuya, pwede mo bang tulungan akong hanapin ito? Upang ma-distract ang maliit na batang ito, nagsinungaling si Yehan ng hindi namumula. Nang marinig ito ni Xiao Qingcheng, agad siyang tumango at nagsabi, "Sige, kuya, kailangan mong bumangon ng mabilis." Matapos sabihin ito, tumayo ang maliit na batang babae mula sa katawan ni Yehan, ngunit sa kalagitnaan ng pag-angat, bigla siyang lumingon at nagsabi ng isang nakakagulat na bagay, sa pamamagitan ng paraan, "Kuya, may stick sa kumot mo, ginagamit ba ito para pumatay ng daga sa gabi?" Nang marinig ito, agad na namutla ang mukha ni Yehan at halos samuka ng dugo. Habang umaalis ang batang babae, agad na nagsuot si Yehan ng pantalon na binili ni Joe Yuner para sa kanya kahapon, natatakot na kapag naghintay na ang batang ito, sasabihin niya ang mas nakakagulat na bagay. Isang stick para sa pagpuksa ng daga, putahe, talagang iniisip ng batang ito. Dumating si Yehan kasama si Qingcheng sa kanyang mga bisig. Sa oras na ito, sina Li Shan at Xu Fei ay kakabalik lamang mula sa pagbili ng agahan sa labas. Si Joe Yuner at Young Master Tang ay nakaupo sa sofa na nanonood ng TV. Ang pagbubukas ng Stone Gambling Festival ay na-broadcast sa TV. Pinag-uusapan ng mga tao ang tungkol sa pag-anyaya sa mga eksperto. Umupo si Yehan sa sofa kasama si Xiao Qingcheng sa kanyang mga bisig, at agad na umusog si Young Master Tang, at bumulong sa tabi ni Yehan, nakainggit si Kuya Bai sa buong gabi, "Masyado kang mahina. Umalis ka, mukhang masyado kang masungit." Tumingin si Yehan sa matabang lalaki na ito na medyo nakakahiya. Si Joe Yuner ay nagbigay din ng masamang tingin kay Young Master Tang mula sa tabi. Ipinababa ni Yehan si Xiao Qingcheng, hinawakan ang kamay nito at tinanong, "Yuner, ngayon ang araw ng pagbubukas ng Stone Gambling Festival. Kailangan ba nating maghanda ng anuman?" "Hindi na kailangan," sabi ni Joe Yuner, "basta't sapat ang pondo natin at maswerte, makakagawa tayo ng malaking kita sa unang bahagi ng Stone Gambling Festival. Tungkol sa ikalawang bahagi o maging sa ikatlong bahagi, kailangan pa rin nating hintayin ang tamang pagkakataon. Ang mga tao na dumating ngayon ay masyadong malakas, sa totoo lang, wala akong gaanong kumpiyansa na makuha ang pag-aproba ng apat na pangunahing pamilya at makipagtulungan sa kanila. Ang mga lokal na Ning's Jewelry, Lee's Jewelry, Guo's Jewelry ng Xianjiang, at ang Fujiwara Group ng Japan, bawat isa sa mga ito ay mga higanti. Kung nais mong makipagkompetensya sa kanila, maliit ang tsansa, lalo na't ang Ning's Jewelry ay umalis kasama ang pamilya Ruan. Kasama ng Lee's Jewelry at pamilya Ba, tila nasa dominanting posisyon na ang dalawang pamilyang ito. Tungkol sa Guo's Jewelry at Fujiwara Group, ang dalawa ay mga malalaking consortium na may daan-daang bilyong dolyar, sino ang makakapagkompetensya sa kanila. At sa ibaba nila, maraming mga mid-sized at maliliit na jeweler. Kung ihahambing sa mga taong ito, talagang hindi mapapansin ang negosyo ni Joe Yuner sa alahas. Sa pagkakataong iyon, tiyak na makikipagtulungan ang apat na pangunahing pamilya sa mga malakas na grupong pinansyal, at ang mga maliliit at mid-sized na jeweler ay malamang na maging pang-atensyon lamang. Pinahid ni Yehan ang kanyang baba at ngumiti, "Kalilimutan na lang natin ito, kumain tayo muna, at pagkatapos ay pupunta tayo sa pagbubukas ng Stone Gambling Festival. Huwag palampasin ang masayang tanawin ngayon." Matapos sabihin ito, nagsimula ng kumilos ang lahat sa silid, ngunit sa gitna ng pagkain, biglang itinaas ni Xiao Qingcheng ang kanyang ulo at seryosong sinabi kay Joe Yuner, "Ate Yuner, may nakita akong stick na nakatago sa kumot ni Kuya Yehan kaninang umaga. Hinawakan ko ito, at gumagalaw pa." Puff! Matapos sabihin ni Xiao Qingcheng ito, si Yehan, na nakayuko sa kanyang pagkain, ay sumabog ang sopas na kanyang ininom.
Ang kanyang mukha ay agad na naging itim, at siya ay tuluyang natigilan. Anong mali sa batang ito, bakit niya sinabi ito? Hindi ba't siya ang nagdulot ng gulo? Bastos. Nang marinig ito ni Joe Yuner, hindi na siya nag-atubiling inihampas ang chopstick sa kanyang kamay at naglakad palayo mula sa vilya na may malamig na mukha. Nang makita si Joe Yuner na umalis, si Li Shan at Xu Fei ay nagbigay kay Yehan ng kakaibang tingin. Mukhang hindi alam ng taong ito kung anong ginagawa niya sa umaga, di ba? Sa pag-iisip na ito, naramdaman ng dalawa ang lamig sa kanilang mga puso. Hindi lamang siya isang bastos, kundi isang halimaw. Gaano ba siya kalaki kay Xiao Qingcheng? Nang makita ang mga kakaibang tingin ni Li Shan at Xu Fei habang umalis sila, tila si Yehan ay kumain ng dilaw na lotus at hindi malaman kung ano ang sasabihin. Si Yang Master Tang ay nakahawak ng isang steamed bun sa isang kamay at chopstick sa isa pa, at nakatitig kay Yehan. Nang makita ang ekspresyon ni Yang Master Tang, agad na sinabi ni Yehan, "Hai Bin, makinig ka sa akin, pwede mo bang itigil ang mga iniisip mo? Hindi ito ang iniisip mo, wala akong ginawa." Ibinaba ni Yang Master Tang ang kanyang chopsticks at steamed buns, tumayo at pinatpat si Yehan sa balikat, at sinabi, "Lalaki, hindi mo na kailangang ipaliwanag, naniniwala ako sa iyo." Nang marinig ito, labis na naantig si Yehan. May konsensya pa rin ang matabang lalaking ito at naniniwala sa ugali ng kanyang kapatid. Gayunpaman, nagsay si Yang Master Tang, kinuha ang isang steamed bun at naglakad palabas habang nagmumurmur, "Bastos. Talagang bastos. Kung hindi mo ito ginawa sa gabi, kailangan mo pang bumangon ng maaga para ipakita ito sa araw." Sa tingin ko, narinig ko ito ng buong gabi, putang ina. Nang marinig ang mga bulong ni Yang Master Tang, talagang may pighati si Yehan na hilahin ang dragon scale knife at patayin siya. Kung hindi dahil sa nakaraang gabi ng pagkakagulo, at pinasigla si Xiao Qingcheng na matulog sa kanya, magkakaroon ba ng ganitong malaking hindi pagkakaintindihan ngayon? Kapatid Yehan, may sinabi bang mali si Qingcheng? Hindi na masaya si Ate Yuner at ang iba. Nagsalita si Xiao Qingcheng na may pouting na mukha, at ang malalaking mata ay puno ng pagdurusa, na nagpasakit sa puso ni Yehan. Agad niyang sinabi, "Maliit na Qingcheng, hindi ka nagkamali, pero hindi mo pwedeng sabihin ang mga bagay na ito sa hinaharap, okay?" "Oo, naiintindihan ko, Kuya Yehan." Hinaplos ni Yehan ang nakabalding ulo ng batang ito, at pagkatapos ay kumain ng kaunti, kinuha si Xiao Qingcheng at umalis ng vilya. Sa mga sandaling iyon, sina Joe Yuner at ang iba ay nakaupo sa sasakyan, naghihintay na lumabas siya, at si Liu Jiming din ay dumating, nais sumama sa kanila sa Stone Gambling Festival. Kabanata 76. Nang makita si Xiao Qingcheng sa unang pagkakataon, medyo naguluhan si Liu Jiming, ngunit hindi na siya nagtanong pa. Nang makita na kumpleto na ang lahat, pinatakbo niya ang sasakyan at nagtungo patungo sa sentro ng Tengchong. Ang pagbubukas ng Stone Gambling Festival ay gaganapin sa isang gusali sa sentro ng lungsod na may higit sa 20 palapag. Medyo tahimik ang atmosfera sa sasakyan. Si Joe Yuner ay nakasimangot at hindi nagsasalita mula nang sumakay si Yehan. Si Li Shan at Xu Fei naman ay tila mga piraso ng kahoy. Si Wo ay abala sa pagbabasa ng isang urban novel na tinatawag na God Level Perspective sa kanyang mobile phone na kasalukuyang tanyag sa internet. Medyo naboboard si Yehan, kaya't pinaglaruan na lang niya si Xiao Qingcheng at nagbigay sa kanya ng mga biro, at tanging ang kanilang mga boses lamang ang naririnig sa sasakyan. Nang mag-11 ng umaga, nakarating na si Yehan at ang iba pa sa downtown building. Sa ngayon, napakabuhay ng lugar. Ang mga lokal na media mula sa Tengchong at kahit mga media mula sa ibang bahagi ng Yunnan ay narito, nakikipaglaban para sa mga panayam sa mga mayayamang tao na dumating dito. Nang bumaba si Yehan at ang iba, agad nilang nakita ang mga tao sa harapan ng gusali, ngunit sa kabutihang palad, may mga gwardya na humaharang sa mga reporters at nagbukas ng 100 upang makapasok ng direkta sa loob ng gusali. Chairman Liu Guangzhong, maaari bang tanungin kung bakit kayo nandito sa Tengchong para dumalo sa Stone Gambling Festival? Chairman Liu Guangzhong, kumakalat ang balita na ang pagganap ng Lies Jewelry ay bumabagsak sa mga nakaraang taon at nasa krisis ng pagkabangkarote. Chairman Liu Guangzhong, mangyaring magsalita ng kaunti. Sa pasukan ng daanan patungo sa gusali, isang grupo ng mga reporters ang nag-interview sa isang matandang lalaki sa kanyang 60 taon, ngunit ang matandang lalaki ay nanatiling seryoso at hindi nagsalita, at pumasok sa gusali kasama ang isang grupo ng mga tao. Hehe, Ms. Joe? Ang kasalukuyang namumuno sa Lies Jewelry ay lumalabas ng personal. Tila nais niyang gamitin ang kanyang impluensya upang makahanap ng solusyon para sa pamilya Liu. Mukhang nasa bingit ng pagkamatay ang pamilyang Liu sa China.
Sabi ni Liu Jiming habang tinitingnan ang likod ni Liu Guangzhang. Sinabi ni Zhou Yuner, ang pamilya Liu ay talagang hindi na kasing ganda ng dati nitong mga nakaraang taon, ngunit ang nabuwal na kamelyo ay mas malaki pa kaysa sa kabayo. Para sa atin, ang pamilya Liu ay nananatiling malakas. Tara na, pumasok na tayo. Matapos sabihin ito, nagsimula na ang ilang tao patungo sa pasukan ng daanan, ngunit sa mga sandaling iyon, unti-unting dumarating ang mga mamahaling sasakyan mula sa dulo ng kalye, at huminto ang mga ito sa harapan ng gusali. Ang ilang malalaking tao na nakasuot ng itim na suit ay bumaba at bumuo sa dalawang hanay, at isang napakaastig na binatang lalaki ang bumaba mula sa huling itim na luxury car. Ang lalaki ay naglakad ng may kumpiyansa sa pagitan ng dalawang hanay ng malalaking tao na may isang magandang babae sa kanyang bisig. Putang ina, anong ang galing, may pera ka lang, pwede rin akong gumawa ng ganyang malaking eksena. Sabi niyang Master Tang nang makita ang pagpapanggap ng binatang ito. Nakita ang malaking labanan na ginawa ng binatang ito, umuungol siya sa pagdududa. Si Yehan ay medyo mausisa tungkol sa taong ito. Ang isang taong may ganitong kayamanan at tindig ay tiyak na hindi isang ordinaryong tao. Habang nag-iisip si Yehan kung sino ang binatang ito, agad na nilapitan ng mga reporters ang binata. Ang mga bodyguard niya ay nanatili sa labas. Mr. Go Yunxiao, ito ang unang pagkakataon mong dumating sa Tengchong para dumalo sa Stone Gambling Festival. Ano ang iyong opinyon? Mr. Go Yunxiao, maaari bang tanungin kung ang magandang kasama mo ay ang magiging susunod na young mistress ng Go Group? Mr. Go Yunxiao, para sa Stone Gambling Festival na ito, gaano mo sa tingin ang maaari naming kitain ng Go Group? Tuldok. Habang nakikinig sa mga tanong ng mga reporter sa paligid, si Go Yunxiao ay bahagyang ngumiti kasama ang kanyang magandang kasama, mukhang kaakit-akit at may anyo, at sinabi. Mga kaibigan ko sa press, unang-una, masaya akong nandito sa Tengchong, isang magandang lugar. Tungkol sa kung gaano karaming bahagi ang makakamit ng Go Group, nais kong ipaalam sa lahat na ang aming Go Group ay magiging pinakamalaking tindahan ng alahas sa Timog Silangang Asya, at walang makakapigil sa hakbang ng Go Group. Matapos sabihin ito, naglakad si Go Yunxiao patungo sa daanan, hindi na sumagot sa mga reporters na patuloy na nagtatanong. Ang tagapagmana ng Go Group ay talagang hindi pangkaraniwan, may malalaking ambisyon. Ang pinakamalaking tindahan ng alahas sa Timog Silangang Asya, tiyak na hindi magtatangkang sabihin ng Ning at Leo ang ganitong tono. Sabi ni Liu Jiming na may damdamin. Ang mga taong may ambisyon at may lakas sa likod nila ay mas mahirap harapin. Tumawag si Zhou Yuner, pumasok ang lahat sa daanan, at pagkatapos ay sumakay sa elevator patungo sa ika-22 palapag, kung saan gaganapin ang unang bahagi ng pagbubukas ng Stone Gambling Festival. Sa mga sandaling ito, maraming mga jeweler sa bansa ang nagtipon-tipon sa ika-22 palapag, at ilan sa kanila ay madalas na nakikita sa ilang mga programa sa TV. Ang ika-22 palapag ng gusali ay napakaluwag, marahil ay kayang mag-accommodate ng 4 hanggang 500 tao ng sabay-sabay. Bukod sa mga jeweler na dumating dito, marami ring mga gwardya na nakauniporme at ilang mga tauhan ng serbisyo. Sa gitna ng palapag, maraming mga raw na bato ang nakalagay. Ang mga raw na bato na ito ay ibinigay ng 4 na pangunahing pamilya at nahahati sa 4 na bahagi. Ang mga raw na bato ng bawat pamilya ay sumasakop sa isang bahagi. Nagtipon-tipon si Yehan at ang iba sa karamihan. May kalahating oras pa bago ang opisyal na pagbubukas ng Stone Gambling Festival. Sa mga sandaling ito, naramdaman ni Yehan ang isang malamig na tingin na nakatuon sa kanya. Nang tiningnan niya ang lugar kung saan naramdaman ito, hindi kalayuan sa kanya, si Ning Feng ay nakatingin sa kanya na may nakapang-uyam na ngiti, at may mga lalaking nakasalansan sa paligid niya, ngunit sa malabo, naramdaman ni Yehan na may amoy ng dugo sa mga lalaking ito. Ang grupong ito ng mga tao ay maaaring may mga pambihirang likuran. Putang ina, nandito rin ang bastardo. Napansin din niyang Master Tang si Ning Feng, at agad na naging hindi masaya ang kanyang mukha. Hindi ito nakakagulat, at hindi siya ang nag-iisa na may galit sa atin. Tumingin si Yehan sa isang sulok kung saan si Fujiwara Gofo at Inoshite Saburo ay nakatingin din sa kanila. Ang mga mata nila ay tila nag-aapoy. Baga, tiyak na papatayin ko ang lalaking ito. Sinabi ni Inoshite Saburo na may ngit-ngit. Nang marinig ang kanyang mga salita, sinabi ni Fujiwara Gofo, Jinshie-kun, hindi ito agarang dapat dahil nawalan tayo ng isang grupo ng mga masters sa kanya, kailangan nating imbestigahan ang kanyang mga detalye. May isang lumang kasabihan sa China na nangangahulugang magplano bago kumilos. Fujiwara-kun, natatakot ka ba sa lalaking ito sa China?
Medyo hindi natuwa si Inoshite Saburo nang marinig ang mga salita ni Fujiwara Go, at sinabi, hindi lamang niya tayo pinahiyan ng labis, kundi dahil sa kanya, nawalan din ang Black Dragon Society ng 8 dakilang samurai mula sa imperyo ng Hapon, dapat ko siyang patayin. Kabanata 77. Nang marinig ito, kumunat ang noo ni Gofo Fujiwara at sinabi, Jinshie-kun, ang mga personal na bagay ay maliit na usapin. Ipinapayo ko sa iyo na huwag kalimutan ang layunin ng organisasyon na pinahintulutan kang manguna sa mga eksperto dito. Kung mabaygo ang aming plano dahil sa taong ito, ang organisasyon ang mananagot sa pagkabigo. Alam mo naman ang parusa para sa mga pumatay. Nagbago ang ekspresyon ni Inoshite Saburo na naaalala ang parusa ng organisasyon para sa mga taong-unan at pinigilan ang kanyang mga kamao. Fujiwara-kun, hindi ba natin maaring hayaan na ganito na lang? Sabi ni Inoshite Saburo na may hinanakit. Of course not. Tumingin si Gofo Fujiwara kay Yehan, may malamig na liwanag ang kanyang mga mata, at sinabi, walang bumalik sa 8 ninja na ipinadala mo. Malamang na napoison sila ng taong ito. Siya ay isang makapangyarihang kabataan, at ipapaubaya ko kay Mr. Kamura na subukan siya. Nang marinig ito, lumiwanag ang mga mata ni Inoshite Saburo, at sinabi, si Kamura-kun ay isang makapangyarihang tunan, at palagi siyang iyong kanang kamay. Kung siya ang papatay, Fujiwara-kun, tiyak na hindi makakaligtas ang lalaking Chino na ito sa gabi. Sa alas 12, opisyal na binuksan ang Stone Gambling Festival, at isang lalaking nakadamit ng maayos ang umakyat sa podium at nagsalita sa isang napaka-magnetic na boses. Lahat, maligayang pagdating sa Tengchong mula sa malayo, ngayon, muli ay ang araw ng pagbubukas ng Stone Gambling Festival. Naniniwala akong sabik na sabik ang lahat. Hindi ko kayang sayangin ang oras ninyo rito. Sa tingin ko, hindi ko na kailangan pang ipakilala ang mga alituntunin ng unang bahagi. Ang presyo ay malinaw na nakatala, at ang may pinakamataas na presyo ang mananalo. Nais ko kayong lahat ng magandang kapalaran dito. Matapos ang sinabi ng lalaki, pumalakpak ang lahat sa paligid, at sabik na naghihintay para sa palabas. Mayroong 4 na dibisyon sa mga raw na bato sa ika-22 palapag, at bawat dibisyon ay kumakatawan sa isang pamilya. Sa kasabihang, chopping around, kung aling dibisyon sa 4 ang may pinakamataas na posibilidad ng pagkakaroon ng berdeng bato at pinakamainam na kalidad, ang mga negosyante ay pipiliing makipagtulungan sa isa sa kanila. Siyempre, kailangan mo munang magkaroon ng sapat na pondo upang makipagtulungan. Kung hindi, kahit na magustuhan mo ang isang partikular na raw na bato at nais na makipagtulungan dito, nakasalalay ito sa kung ang ibang tao ay interesado rin dito. Maliwanag ang mga presyo, at ang mga presyo ng raw na bato sa 4 na dibisyon ay nakatala. Kung gusto mo ang raw na batong ito, maaari mo itong bilhin ayon sa nakasaad na presyo, ngunit ang kondisyon ay walang ibang tao ang interesado rin sa raw na batong iyon. Kung hindi, papasok ka sa bidding. Ang sino mang magbid ng pinakamataas na halaga ay makakakuha ng raw na bato. Sa mga sandaling ito, nagsimula ang mga negosyante na tingnan ang mga raw na bato sa 4 na dibisyon. Ang mga pinto ng mga raw na batong ito ay lahat binuksan, na nagpapakita ng nakakasilaw na berdeng liwanag. Kasabay nito, ang mga nakasaad na presyo ay napakataas, mula sa ilang milyon sa pinakamababa hanggang sa 10 milyon sa pinakamataas. Pumunta si Yehan at ang iba pa sa isang seksyon kung saan ang mga raw na bato ay nakatambak ng parang bundok. Binuksan ni Yehan ang kanyang yin at yang eyes at sinuri ang mga ito. Bigla, sa tambak ng mga raw na bato sa harap niya, may 7 o 8 makapangyarihang berdeng liwanag ang kumikislap. Ang pinakamalakas sa mga ito ay isang piraso ng berdeng liwanag na kasing laki ng isang lab-abo, at ito ay yellow jadeite. Kung ang pirasong ito ng jadeite ay maibebenta, ang halaga nito ay hindi bababa sa daan-daang milyon. Tumalo ng puso ni Yehan. Ito ang unang beses na nakita niya ang ganitong kalaking jadeite, at ang presyo ng raw na batong ito ay tanging 2 milyon lamang. Ang ganitong presyo ay itinuturing na mababa sa dibisyon ng mga raw na bato. Tiningnan ni Yehan ang iba pang mga raw na bato, kahit na maaari ring makabuo ang mga ito ng mga emerald, ngunit ang halaga ay hindi kapantay ng kanyang pinili. Interesado ka ba? Tanong ni Yehan habang dinadala si Xiao Qingcheng sa tabi ni Zhou Yuner. Nang marinig ito, sinabi ni Zhou Yuner, kung gusto mo ang ilang piraso, mataas ang posibilidad na makakuha ng berde. Kung kukunin mo ang lahat, maaaring umabot ito ng mga 100 milyon. Pagkatapos ay itinuro ni Zhou Yuner kay Yehan ang mga raw na batong tinitingnan niya. Mayroong kabuoang 5 raw na bato na gusto ni Zhou Yuner. Ang kabuoang presyo ng mga 5 raw na bato ay lumagpas sa 60 milyon. Talagang kakailanganin ng mga 100 milyon upang manalo.
Tiningnan ni Yehan ang 5 raw na bato, at pagkatapos ay sinabi, sa 5 raw na batong gusto mo, 2 lamang ang may mataas na halaga, at ang 3 ay hindi na kailangang isaalang-alang. Kahit na maaari ring makabuo ang mga ito ng mga emerald, masyadong mataas ang nakasaad na presyo, higit pa sa dapat itong halaga. Nang marinig ito, napatingin si Joe Yuner kay Yehan na may gulat, at nagtanong, paano mo nalaman? Baka nakikita mo ang sitwasyon sa loob ng raw na bato. Ngumiti si Yehan at sinabi, Yuner, kung naniniwala ka sa akin, gawin mo lang ang sinasabi ko, at titiyakin kung hindi ka mawawala ng pera. Tungkol sa dahilan, sasabihin ko sa iyo mamaya. Tumingin si Joe Yuner ng may pagdududa, ngunit dahil sa pagtitiwala kay Yehan, sa wakas ay pinili lamang niya ang 2 raw na bato na itinuro sa kanya ni Yehan. Ang kabuuang presyo ng 2 raw na batong ito ay eksaktong 15 milyon. Hello? Gusto kong bilhin ang pirasong ito ng raw na bato, paano ang proseso ng transaksyon? Tanong ni Yehan sa isang tauhan ng serbisyo. Hello, sir? Ang presyo ng raw na batong gusto mo ay 2 milyon. Maaari kang pumili na magbayad gamit ang credit card o tseke. Tugon ng waiter ng magalang. I swipe ang card. Ibinigay ni Yehan ang kanyang bank card sa waiter, ngunit sa sandaling ang waiter ay handang i-swipe ang card sa credit card machine, isang ngiting Ningfeng ang lumapit kasama ang kanyang mga bodyguard, at sinabi, sandali lang, interesado rin ako sa raw na batong ito, at nagbid ako ng 3 milyon. Nang marinig ito, tumigas ang mga mata ni Yehan, at si Joe Yuner at ang iba ay nakatingin kay Ningfeng na may walang pakialam na ekspresyon. Siyang Master Tang ay samuka ng isang bangkos ng laway at nagsabi, nangangalit ba ang putang inang ito upang guluhin ang sitwasyon? Tumingin ang waiter kay Yehan na may kaunting pagkalito, at sinabi, Sir, paumanhin, si Mr. Yuan Shining, na gusto mo, ay interesado rin dito. Ayon sa mga alituntunin, ang sinumang nagbid ng pinakamataas na presyo ay makakakuha ng raw na bato. Ngayon si Mr. Ning ay nagbid ng 3 milyon, gusto mo bang dagdagan ang presyo? Tumingin si Yehan kay Ningfeng, at bigla siyang ngumiti at nagsabi, dahil nagbid si Mr. Ning ng 3 milyon, dapat akong magbid ng 3 milyon at 1 yuan, na dapat makatwiran. Nang marinig ito, tiningnan ng waiter si Ningfeng na may kaunting pag-aalinlangan. Nakangisi si Ningfeng, at sinabi, maaari mong sabihin ang 3 milyon at 1 yuan. Kung wala kang pera, huwag kang maglaro ng mga stone games. Isang probinsyano, MS Joe, ganyan ba ang pinili mo? Panipi. Habang nagsasalita, tiningnan ni Ningfeng si Joe Yuner. Master Ning, hindi mo dapat pakialaman ang aking mga gawain. Ang aking kasintahan ay nagbid ng 3 milyon at 1 yuan ngayon, at nasa iyo ang susunod na bid. Sabi ni Joe Yuner ng malamig, hindi man lang tiningnan si Ningfeng. Sinubukan ni Ningfeng na pigilin ang galit sa kanyang puso, tiningnan si Yehan at sinabi, kung gusto mong makipaglaro, makikipaglaro ako sa iyo. Ako, si Ningfeng, ay walang ibang kakayahan kundi ang maraming pera, 4 na milyon. 4 milyon at 1 yuan. Ngumiti si Yehan ng banayad at nagdagdag ng 1 yuan. Kabanata 78, 5 milyon. Nakatingin si Ningfeng kay Yehan na may madilim na mga mata. 5 milyon at 1 piso. Pareho pa rin ang walang pakialam na ekspresyon ni Yehan, at mas lalong nagalit si Ningfeng nang makita ito, 6 na milyon. 6 na milyon at 1 dolyar. Sa mga sandaling iyon, nakita ng mga tao sa dibisyon ng raw na bato ang nakakaaliw na paraan ng pagbid na ito, at isa-isa silang lumapit. Hoy, pala ang batang may-ari ng Ning's Jewelry. Sino ba ang batang iyon? Paano niya nagawang makipagbid sa kanya, akala ba niya ay sobra-sobra ang pera niya? Nagulat ang mga taong nagtipon doon. Magkakasama sila sa industriya, at narinig na nila ang pangalan ni Ningfeng. Ilang tao lang ang naglakas loob na makipagbid sa kanya dito, dahil alam ng lahat na walang katumbas na kompetisyon sa Ning's Jewelry. Sa mga tuntunin ng lakas, walang duda na walang pagkakataong manalo. 7 milyon. Malamig na nakatingin si Ningfeng kay Yehan. 7 milyon at 1 yuan. Ngumiti si Yehan at nagdagdag ng 1 yuan. Sinabi ni Joe Yuner kay Yehan sa mga sandaling iyon, Yehan, ang 2 milyong raw na bato ay naibenta na sa 7 milyon, at maituturing na pagbili ito sa huli. Hindi ba masyadong masama iyon? Hinawakan ni Yehan ang kamay ni Joe Yuner at ngumiti, huwag kang mag-alala, tiwala ka sa akin, kailan ba kita binaygo? Tahimik na tumango si Joe Yuner. Nang masuri niya ito, hindi siya nabigo ng una. Nang makita na magkasama ang dalawa, kumislap ang isang pagnanais na pumatay sa mga mata ni Ningfeng. Kung gusto mong magpatuloy sa paglalaro, sige, 8 milyon. Kung may lakas ng loob ka, maaari kang magdagdag pa. Mataba, nauhaw ako, tawagan mo ako.
Pinatpat ni Yehan ang balikat ni Young Master Tang. Tumawa siya, nag-clear ng lalamunan, at sumigaw, 8,000,001 yuan. Medyo malakas ang boses ni Young Master Tang na nagpatakot sa mga manunood sa paligid, at palihim silang nagmura sa matabang lalaking ito dahil sa kanyang malakas na boses. Nagulat din si Ning Feng sa malakas na sigaw ni Young Master Tang at ang kanyang ekspresyon ay naging madilim, 9,000,000. Putang ina, sino ang natatakot sa sino, 9,001,001. Muli na namang sumigaw si Young Master Tang. 10,000,000. Nang mabanggit ang presyo, naging madilim at baluktot ang ekspresyon ni Ning Feng. Putang ina, 10,001,001. Ibinaba ni Young Master Tang ang kanyang mga manggas, nakatingin kay Ning Feng nang may galit na tila handa ng makipaglaban. Plano ni Ning Feng na dagdagan ang presyo, ngunit agad na nagsalita ang isang lalaki sa kanyang tabi, Young Master, para lang makita ito, hindi sulit ang 10,000,000. Ang raw na batong ito ay 2,000,000 lamang, kaya kahit na makuha mo ang emerald sa oras na iyon, tiyak na hindi ito aabot sa 10,000,000. Dahil gusto ng batang iyon ang raw na batong ito, hayaan mo siyang kumuha ng 10,000,000 at kalimutan na lang ito para magaan ang loob mo, Young Master. Nang marinig ito, biglang gamaan ang loob ni Ning Feng na orihinal na galit. Ngumiti siya, tiningnan si Yehan at sinabi, dahil gusto mo ang raw na batong ito, ibibigay ko ito sa iyo, Young Master. Bilhin mo ang raw na batong ito sa 10,000,000. Pushi ito, hindi ko alam kung sasabihin kong tanga ka o wala kang utak. Nang marinig ito, tinitigan ni Yehan si Ning Feng, at dahan-dahang lumiit ang kanyang mga mata, na tila siya ay nagagalit ng husto, nilalaro mo ba ako? Oo, nilalaro kita, at patuloy kitang lalaruin hanggang sa mamatay ka. Nang makita ang dahan-dahang pagngingit-ngit na mukha ni Yehan, walang pakialam na ngumiti si Ning Feng. Ang gusto niyang makita ay ang hitsura ni Yehan ngayon, para makaramdam siya ng labis na kasiyahan. Umiling ang mga manunood sa paligid. Ang pagbili ng isang raw na bato na may presyo na 2,000,000 sa 10,000,000 ay masyadong malaking pagkalugi, at isang malaking pagkalugi. Ang batang may-ari ng Ning's Jewelry ay talagang walang puso. Matapos itaas ang presyo sa 10,000,000, umatras siya at umalis. Umatras siya, at hayaang magdusa ang batang nasa kabilang panig ng malaking pagkalugi. Ang pagkawala ng napakaraming pera para sa isang hininga, tiyak na hindi komportable para sa lahat. Tinitigan ni Yehan si Ning Feng na, galit, at sinabi, kung nilalaro mo ako, magbabayad ka. Nang makita si Yehan na ganyan, nagulantang ang puso ni na Young Master Tang at Liu Jiming. Talaga bang nawala ng pera si Yehan? 10,000,000 na nasayang. Ang putahe ay naglalaro pa rin. Kahit si Zhou Yuner ay tumingin ng may pag-aalinlangan kay Yehan sa mga sandaling iyon. Kahit na may malaking tiwala siya kay Yehan, ang hitsura ni Yehan ngayon ay nagdulot sa kanya ng kaunting pag-aalala. Ikaw ba ang magbabayad? Tumingin si Ning Feng kay Yehan at ngumiti, kung hindi mo kayang bayaran, huwag kang maglaro, at hindi kita itinuturing na kalaban, at hindi ka karapat-dapat makipaglaro sa akin. Ikaw na bastardo, makipagpustahan ulit tayo kung kaya mo. Tumingin si Yehan kay Ning Feng na, ngingit-ngit, na tila nagwawala na tila nawala na ang kanyang isip sa galit. Nang makita si Yehan na ganyan, labis na nagsaya si Ning Feng. Tumawa siya at sinabi, mukhang hindi ka pa nakontento, kaya hahayaan kitang gawin ito, para makita ni Miss Jo kung gaano ka kaina sa harap ko, Ning Feng. Kaya pumayag ka. Tinitigan pa rin ni Yehan si Ning Feng na, galit. Siyempre, ngayon ay maaari kang maglaro ng anuman, sasamahan kita hanggang sa huli. Wala kang matitira. Nangisi si Ning Feng, at narinig ng lahat sa paligid ang pag-iling. Ang batang may-ari ng Ning's Jewelry ay nagpasya na kung gusto niyang pumatay ng tao, tiyak na gagawin niya ito. Patay na ang batang nasa kabilang panig. Hindi sila nasa parehong antas ni Ning Feng. Paano sila makikipaglaban? Sige, tingnan natin kung sino ang mamamatay. Dahil natalo ako sa iyo sa raw na batong ito, makipagpustahan tayo kung ang raw na batong ito ay nagkakahalaga ng 10,000,000. Nang-ahas ka bang sumang-ayon? Tumingin si Yehan kay Ning Feng, mukhang nag-aalala siya, namumula pa nga ang kanyang mga mata. Probinsyano, gusto mo pa bang makipaglaban sa akin gamit ang ganitong pag-iisip? Nangisi si Ning Feng sa kanyang puso, at sinabi, sige, makipagpustahan ako sa iyo kung ang raw na batong ito ay nagkakahalaga ng 10,000,000, ngunit ito ba ay postahan? Ang aking oras ay mahalaga, at hindi ako sasama kung walang postahan. Kabanata 79. Bastardo, papatayan kita ng 100,000,000. Kung ang halaga ng raw na batong ito ay lumampas sa 10,000,000, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng aking kayamanan. Kung matalo ka, bibigyan mo ako ng 100,000,000.
Nangahas ka bang sumang-ayon? Nangahas ka ba? Kung hindi, hayaan mo na lang ako. Parang nawala na sa katinoan si Yehan sa mga sandaling iyon, namumula ang kanyang mga mata, at may pawis na tumulo sa kanyang noo. Nang makita si Yehan na ganyan, alam ng lahat na tuluyan na siyang nawala ng isip dahil sa pagkatalo kanina, at gusto niyang takutin si Ningfeng palayo gamit ang isang mataas na postahan para makakuha ng kaunting dangal. Masyadong bata ka para takutin ako, 100 milyon lang, pumayag ang aking young master. Nangisi si Ningfeng. Wala nang patunay, hindi ako naniniwala sa iyong pagkatao, young master Ning, maliban kung magsusulat tayo ng tig-isang 100 milyong tseke sa isang middleman, at ang mananalo ang makakakuha ng 2 tseke, young master Ning, ano sa tingin mo? Habang nagsasalita, unti-unting bumalik sa normal ang ekspresyon ni Yehan. Master, hindi na kailangang mag-risk ng ganyan kalaki para sa bagay na ito. Nang makita na kinuha na ni Ningfeng ang tseke at handa ng punan ito, agad siyang pinagsabihan ng lalaki sa kanyang tabi. May kaunting pag-aalinlangan, ngunit sa mga sandaling iyon, sumulyap si Yehan sa kanya ng may pang-uuyam, at ngumiti ng may paghamak. Nang makita ito, nagalit si Young Master Ning, anuman ang mangyari, nagsulat siya sa kanyang checkbook ng 100 milyon. Ang Master Ning ay karapat-dapat na maging batang may-ari ng Ning's Jewelry. Ang ganitong uri ng lakas ng loob ay hindi matutumbasan ng mga ordinaryong tao. Nang makita na nagsulat si Ningfeng ng isang tseke na 100 milyon, nagsay ang mga manunood sa paligid. Nang marinig ang mga salitang ito, mas lalong nagmamalaki si Ningfeng, at sinabi kay Yehan, "Probinsyano, ikaw naman ngayon, hindi ka ba magagawang gumastos ng 100 milyon?" Pinitik ni Yehan ang kanyang mga tainga, ngumiti ng bahagya, nawala na ang namumulang mga mata kanina, at tumingin kay Joe Yuner, at sinabi na may ngiti, "Anak, pautangin mo muna ako ng 100 milyon para mag-enjoy, at tingnan natin kung paano gagastusin ng iyong asawa ang isang oras. Kikita ako ng 100 milyon para sa iyo." Binigyan si Yehan ng isang blankong tingin ni Joe Yuner, ngunit dahil sa intuition ng isang babae, kinuha niya ang kanyang checkbook at nagsulat ng isang tseke na 100 milyon. Siyempre, nilabas niya ang 100 milyon upang postahan si Yehan. Kahit na handa si Joe Yuner, medyo kinakabahan pa rin siya. Nagdala siya ng 500 milyong yuan nang pumunta siya sa Tengchong. Ang perang ito ang magiging pag-asa ng Zeus Jewelry sa hinaharap. Matapos matanggap ang 100 milyong tseke mula kay Joe Yuner, labis na naantig si Yehan. Hindi niya pinansin ang lahat ng naroroon, hinalikan niya ang mukha ni Joe Yuner, at sinabi na may ngiti, "Ang anak ay anak, tingnan natin kung paano maglalaro ang iyong asawa sa gunggong na iyon." Matapos sabihin ito, itinaas ni Yehan ang tseke sa kanyang kamay patungo kay Ningfeng, at sinabi, "Young Master Ning, bakit hindi natin ibigay ang 2 tseke sa magandang waitress na ito?" Nasa iyo iyan? Probinsyano, sa sandaling tanggalin mo ang raw na batong ito, dapat kang tumalon mula sa gusali habang umiiyak. Nangisi si Ningfeng, at inilagay ang tseke sa kanyang kamay sa kamay ng naguguluhang babae. Inilagay din ni Yehan ang kanyang tseke sa kamay nito, at sinabi sa waitress na medyo naguluhan, "Miss, mangyaring maging saksi, huwag kang mag-alala, pagkatapos ng bagay na ito, bibigyan kita ng 1 milyong gantimpala, manalo man o matalo." Sa mga sandaling iyon, naramdaman ng waitress na mas mabigat pa sa bundok ang 2 tseke sa kanyang mga kamay. Iyon ay 200 milyon. Hindi pa siya nakakakita ng ganoong karaming pera sa kanyang buhay, kaya tumango lang siya ng may pagkatanga, at pagkatapos ay kinuha ang tseke ni Yehan. Ay swipe niya ang 10 milyon at isang yuan gamit ang kanyang bank card, at pagkatapos ay tumawag ng isang stone resolving master. Hindi ko alam kung paano gustong i-solve ng Ginoo na ito. Tumingin ang master exige kay Yehan at nagtanong. 5 sentimetro sa kaliwa, 10 sentimetro sa kanan. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Yehan sa Master Jiashi habang naghihintay na tanggalin ni Master Jiashi ang raw na bato. Ang stone interpreter sa kamay ng master ay nagsimulang kuskusin sa raw na bato, at patuloy na lumalabas ang maliit na berdeng liwanag. Gayunpaman, hindi nakakagulat na ang raw na batong ito ay maaaring magkaroon ng berde. Ang susi ay upang makita kung ang jadeite na nakuha ay nagkakahalaga ng 10 milyon. Gayunpaman, habang tumatagal ang oras, ang berdeng liwanag na lumalabas mula sa ibabaw ng paggupit na ginawa ng Master Interpreter ay nagiging mas malaki at mas malaki, na parang ang buong raw na bato ay nakabalot sa emerald. Unti-unting nagbago ang mga mata ng mga tao sa paligid. Batay sa kasalukuyang sitwasyon, ang raw na batong ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 6 hanggang 7 milyon. Kung ang isang bahagi nito ay matatanggal, hindi imposible na magkakahalaga ito ng 10 milyon.
Nang makita ito, biglang lumiit ang mga mata ni Ningfeng na may tiket na panalo sa kanyang kamay. Dahan-dahang kinuyam ang kanyang mga kamao, at ang ekspresyon sa kanyang mukha ay nagbago mula sa kalmado patungo sa kaunting pag-aalala. Berde pa rin, nakakatakot, ang raw na batong ito ay maaaring tumaas, marahil ang halaga ay hindi bababa sa 10 milyon. Masyadong nakatitig ang mga tao sa paligid sa raw na bato, at palihim na nagulat sa kanilang mga puso. Pagkatapos ng ilang sandali, natapos na ni Master Jieshi ang paggupit sa isang gilid, na nagpapakita ng isang berdeng liwanag na kasing laki ng isang basketball. Kahit na ang natitirang bahagi ay hindi pa nakot, batay sa nakalantad na emerald, ang halaga ng raw na batong ito ay lumampas na sa 10 milyon. Huminga ng maluwag sina Yang Master Tang at Liu Jiming nang makita ito. Kung matatalo si Yehan sa postahan na ito, ang kanyang pagkatalo ay hindi lamang 10 milyon kundi higit sa 100 milyon. Unti-unting huminahon ang tensyonadong isipan ni Zhou Yuner. Sa kanyang paningin, nakikita niyang ang raw na bato ni Yehan ay hindi bababa sa 10 milyon. Nangangahulugan ito na nanalo si Yehan sa postahan sa pagkakataong ito, ngunit siya ay labis na mausisa kung paano ito nagawa ni Yehan. Ngayon, makikita ng sinumang may matalas na mata na sinadya ni Yehan na akitin si Ningfeng sa pain kanina, kaya naglakas loob siyang maglagay ng 100 milyong postahan, ngunit alam ba ni Yehan ang halaga ng raw na batong ito bago iyon? Sabay-sabay, ang mga mata ng lahat ay nakatutok kay Ningfeng. Sa mga sandaling iyon, naging sobrang mapula ang mukha ni Ningfeng, o masasabi na wala na itong dugo, na parang siya ay mamamatay sa sakit. Nawala ang 100 milyon, kahit gaano katanga si Ningfeng ngayon, alam niyang niloko siya ni Yehan. Naglakad siya ng hakbang-hakbang sa bitag na inihanda ni Yehan para sa kanya, at nagmamalaki pa siya. Hehe, Young Master Ning, mukhang maswerte ako. Tatanggapin ko ang 100 milyon. Sa mga sandaling iyon, tiningnan ni Yehan si Ningfeng na may bahagyang ngiti, at kinuha ang 2 tseke mula sa waitress sa harap ng lahat. 100 milyon ang nakuha sa loob ng napakaikling panahon. Naramdaman ng lahat na naruroon na parang panaginip ito, hindi ka panipaniwala. Bastardo, niloloko mo ba ako? Tumingin si Ningfeng kay Yehan na may mabangis na mukha, at agad na naglabas ng malakas na masamang espiritu ang bodyguard sa kanyang likuran. Tumawa si Yehan at sinabi, niloloko kita, Young Master Ning, hindi kita pinilit na makipagpustahan. Lahat, handa ako, sa tingin mo ay masyadong malaki ang pera, at handa kang bigyan ako ng 100 milyon, paano ko naman mapapabayaan ang iyong kabaitan? Bastardo, naghahanap ka ng kamatayan. Kabanata 80. Masama ang tingin ni Ningfeng kay Yehan, napakalamig ng aura niya. Niloko siya ng lalaki at unti-unting nahulog sa bitag. Ngayon, hindi lang siya napahiya, naging katatawanan pa siya ng iba, at nawalan pa siya ng 100 milyon. Ngumiti si Yehan at sinabi, Master Ning, gusto kong umamin ng pagkatalo, pero huwag mong hayaang mapahiya ang Ning's jewelry mo dahil lang sa 100 milyon. Hay! Ang iba ay ayaw talo at naglalaro pa rin, nakakahiya naman. Kanina pa masama ang tingin ni Young Master Tang kay Ningfeng, at bigla na lang siyang nagsalita. Ang batang may-ari ng Ning's Jewelry, hindi ko alam kung sino ang nagsabi nito kanina, wala na akong ibang kaya, ang dami ko lang pera, at ngayon ay nakakaramdam ako ng sakit sa dibdib dahil sa pagkawala ng 100 milyon. Mukhang hindi maganda ang Ning's Jewelry. Hindi ko kaya at hindi ko kayang bayaran. Putang ina, kung alam ko lang, hindi na lang sana ako sumali at kagatin tulad ng isang mabangis na aso. Matabang lalaki, kaya mo pang magsalita ulit kung kaya mo. Galit na galit si Ningfeng sa sinabi ni Young Master Tang. Kung hindi lang siya pinigilan ng lalaki sa tabi niya, kanina pa siya sumugod kay Young Master Tang. Putang ina, nasa akin ang bibig ko, kaya sinabi ko, ano bang gusto mo? Tiwala sa sarili si Young Master Tang dahil hindi siya natatakot sa kahit ano dahil kay Yehan. Binata, huwag kang masyadong madaldal. Hindi sinabi ng aming amo na susuko na siya, 100 milyon lang naman iyon, ituring na lang nating charity para sa mga pulubi na may masamang intensyon. Tahimik ang lalaki sa tabi ni Ningfeng, pero nakakalason ang mga salita niya. Tinawag niyang pulubi si Yehan. Nang marinig ito ni Zhou Yuner, agad na nanlamig ang kanyang mga mata, at sinabi niya, Sir, pakiayos naman po ang inyong mga salita. Huwag ninyong maliitin ang Ning's Jewelry. Nanalo ang boyfriend ko ng 100 milyon ng patas, hindi ito charity. Pinatpat ni Yehan ang balikat ni Zhou Yuner, at sinabi na may ngiti, ano pa ang pinag-uusapan ninyo sa kanila, nasa akin na ang 100 milyon, pero ang Ning's Jewelry ay napaka-generous, mukhang kailangan nating ipaalam ito ng maayos, para lahat ng mga pulubi sa bansa ay pumunta sa gate ng Ning's Jewelry, may pera naman sila, haha.
Nang marinig ito, nanlamig ang mga mata ng lalaki sa tabi ni Ningfeng. Ang pag-utos na pumunta ang mga pulubi sa gate ng Ning's Jewelry ay tiyak na makakasira sa negosyo nila. Kakaiba ang tingin ng mga tao sa paligid. Ang pag-utos na pumunta ang mga pulubi sa gate ng Ning's Jewelry ay marahil ang pinaka-epektibong paraan para sirain ang Ning's Jewelry. Ibinigay ni Yehan kay Zhou Yuner ang 2 tseke, at sinabi sa taong marunong magbukas ng bato, "Master, sige na, buksan mo na ang batong ito." Ngumiti at tumango ang taong marunong magbukas ng bato. Batay sa kanyang maraming taong karanasan sa pagsusuri ng mga bato, naramdaman niyang tiyak na tataas ang presyo ng batong nasa kanyang kamay, kaya't gusto na rin niyang buksan ito at tingnan. Pagkaraan ng 5 minuto, natapos na ng taong marunong magbukas ng bato ang pangalawang gilid. Mas malaki ang jadeite na nakalantad sa gilid na ito, at batay sa kulay sa loob, tiyak na ice jadeite ito. Nang makita ito, uminit ang puso ng maraming negosyante sa paligid. Batay sa laki, ang ice jade na ito ay napakamahal na. Hehe, binata, kahanga-hanga ang iyong swerte. Handang magbid ng 30 milyon para sa batong ito. Gusto mo bang ibenta? Sa mga sandaling iyon, may negosyanteng nagtanong kay Yehan na may ngiti. 30 milyon, nagbibiro ba ang Ginoo? Ngumiti si Yehan ng bahagya, at pagkatapos ay sinenyasan ng taong marunong magbukas ng bato na magpatuloy. Teka, handa akong magbayad ng 50 milyon, binata, huwag mong buksan ang batong ito, ibenta mo na sa akin. Kumislap ang mga mata ng isang lalaking nasa 40 taon. Napakahusay ng kanyang paningin. Batay sa lalim ng kulay ng emerald, alam niyang may magandang materyal sa batong ito, kaya't nagmadali siyang magbid. Gayunpaman, hindi gumalaw si Yehan, at ang taong marunong magbukas ng bato ay nagpatuloy. Tiningnan ito ni Zhou Yuner saglit, at sinabi sa tabi ni Yehan, base sa unang pagsusuri, ang halaga ng batong ito ay nasa 100 milyon. Swerte ka man o may kakaibang paningin, nakakakita ka ng ganitong mga oportunidad. Tumalo ng puso ni Yehan. Sa kanyang paningin, tama nga ang hula ng babaeng ito. Agad niyang niyakap ang baywang ni Zhou Yuner at sinabi, "Yuner, masasabi ko lang na masyadong mababa ang iyong pagtataya. Ang batong ito ay nagkakahalaga ng 200 milyon, maniwala ka man o hindi." 200 milyon. Gulat na nakatingin si Zhou Yuner kay Yehan. Isang bato na nagkakahalaga ng 200 milyon, bihira ang ganitong pagkakataon. Totoo ba? Nang marinig ito, sumando si Young Master Tang at nagtanong na may kumikinang na mga mata. Oo naman. Putang ina, nagkakahalaga nga ito ng 200 milyon. Tiyak na nakatulog kayo kay Lady Luck. Sumimangot si Young Master Tang, at patuloy na tumingin sa bato na may kumikinang na mga mata. Tumawa si Zhou Yuner sa mga sandaling iyon, at sinabi, kung ang batong ito ay nagkakahalaga nga ng 200 milyon, kung ganoon ay napakasama mo, hindi ka lang nakagastos ng kahit 1 sentimo, kundi nakakuha ka pa ng 300 milyon ng libre, dapat na sumabog sa galit si Ningfeng. Tungkol dito, wala na lang magawa si Yehan kundi kibitin ang kanyang mga balikat. Sino ba ang nag-away sa kanya, masasabi lang na siya ang may kasalanan. Habang nag-uusap ang dalawa, nagkaroon ng kaguluhan sa mga tao sa paligid, at maraming nag-uusap dahil ang laki na ng emerald na nakalantad sa batong kay Yehan ay kalahati na ng laki ng isang palanggana. Ang isang ganito kalaking ice species emerald ay bihira. Pinapanood ni Ningfeng mula sa gilid, lalong pumangit ang mukha niya habang tinitingnan niya ito, at nanginginig ang kanyang katawan dahil ibinigay niya ang batong ito kay Yehan, at dahil sa batong ito, nawalan siya ng 100 milyon. Para na itong sinabi niyang binili niya ang batong ito para kay Yehan, kaya't nababaliw na siya sa galit. Master, dapat kayong kumalma. Nang makita ang itsura ni Ningfeng, sinabi ng lalaki sa tabi niya, binuksan na ng lalaking ito ang batong ito, at tiyak na ibebenta niya ito mamaya. Kailangan nating mabawi ang nawala kanina. Kunin lang natin ang batong ito. #sake, kaya bibigyan ko ulit siya ng pera. Galit na human gal si Ningfeng. Master, kailangan lang nating magtimpi ngayon. Pinaginhawaan siya ng lalaki at nagpatuloy, mahaba pa ang landas, hindi natin kailangang makipaglaban ngayon, pagkatapos nito, maaari nating. Habang nagsasalita, may ginawa ang lalaki na parang pagpupugot ng leeg. Nang makita ito, bigla na lang tumawa si Ningfeng, tama ka, mahaba pa ang landas, at pagkatapos nito, gusto kong isuka ng bastardo na iyon lahat ng kinain niya, at ang mga caravan ay makakatulong din sa akin.